Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Nagpalabas na nga ng statement, panibagong statement itong si Vice President Inday Sara Duterte ha. Kumanta na, nagsalita na itong si VP Sara patungkol dito sa mga issues. Issue ngayon sa mga Duterte camp and sa mga pagbibitiw niya sa Marcos camp. So we have to give our reaction, our opinion patungkol po dito, okay? So ito ay binalita kanina na ambush interview ito, pero malaman po ang mga sinasabi ni Vice President Inday Sara Duterte dito. So gagawa tayo ng analysis, reaction sa mga sinasabi po ni VP Sara. Okay? So bagong lahat, yun lang naman ang topic natin ngayon. Pag-usapan natin dahil palapit na ng palapit ang election 2025. So we have to know kung ano yung magiging galawan ng mga kalaban rin. Okay? Kasi alam naman natin, default na yan na ang mga Duterte ay kakampihan talaga yung mga taong bayan. Okay? So much with that, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like at saka i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? So sabay-sabay natin i-like at i-share itong video natin Facebook at YouTube. Ready? 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, paki-subscribe at paki-follow sa mga hindi pa nakasubscribe at follow dito kasi ang daming mga nanonood dito na hindi pa naka-follow at naka-subscribe. Importante yan para lagi kayong updated sa ating mga balita at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So sabay-sabay nating i-follow at saka i-subscribe ang Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Naka-follow and subscribe na ba lahat? So, ito. Si VP Sara Duterte nagsalita na kaugnay sa iba't ibang issue matapos magbibitiw sa gabinete ng Pangulo. Kung mapapansin nyo, di ba? Si VP Sara po, noong bumitiw na siya sa gabinete ni PBBM, no? O bilang kasamahan, kaalyado ng Marcos administration, nung bumitiw siya, kung mapapansin mo, madalas na siyang she is free and very calm na makapag-answer ng mga tanong ng mga mainstream media, especially itong mga ambush interview, di ba? So this is a good sign na si VP Sara po ay masaya, no, sa pagbibitiw niya dito bilang DepEd Secretary, no? Yung nare-relax siya ha? Meaning to say, para siyang nakalabas, no? Nakalabas sa bangungot. ang naging bangungot ngayon ay yung balita niya patungkol po dito sa tatlong Duterte, di ba? Nag-trending yan. Bakit nag-trending yan? Kung napapansin mo, nung in-announce ni VP Sara, bangungot na sa kanilang lahat yung mga kalaban ng mga Duterte. Yung mga dilawan, nagpalabas na sila sa kanilang update kung sino ang tatakbo. Si Trillanes nag-anunsyo na gusto na silang makipag-alyado sa mga Marcos, kahit sinasakripisyo na nila ang kanilang prinsipyo. Pero ang nakakatawa doon si Hontiveros ayaw niya yung konsepto ni Trillanes. Ano ka ngayon, Trillanes? Pero ngayon mahalaga itong i-analyze natin ang mga answers ni VP Sara. Okay? Kasi this will build another curiosity sa mga kalaban ni VP Sara. Kaya nga ako sa araw na ito, inaabangan ko talaga ang mga ambush interview ni VP Sara. Kung napapansin nyo, yung aking mga vlogs, no, hindi ako masyadong nakafocus doon sa yung ibang mga sideline issues ng ating lipunan, no. More on VP Sara ako kasi interesting ito no. Dito natin malalaman kung ano ang magiging galaw ng mga kalaban, basing on mga pasabog ni VP Sara. Kasi kung if you will try to dig deeper about all these political movements, nakabase lang po ang mga politicians sa galaw ng mga Duterte. Ayaw yan na aaminin ng mga bangag vloggers. Ayaw yan aaminin ng mga dilaw at mga pula, yung mga Marcos administration, ayaw nila yang aaminin. Pero ang mga Duterte, that only shows na kontrolado nila. Di ba? Kontrolado nila. Ito. So ipapakita ko sa inyo itong balita na ito
patungkol po sa ambush interview na nagsalita na itong si VP Sara. Okay? So, VP Sara, pasok! Here para sa ating mga partners galing sa government, other government offices, sa private sector, business communities, mga NGOs, mga TOs, dahil sila yung katulong natin sa paghahanap ng mga tao na nangangailangan ng tulong ng gobyerno. Kung hindi dahil sa mga partnerships na ito, hindi natin mapupuntahan yung mga lugar na mga underserved communities na natin. Mahalaga na pantay-pantay at lahat ay inklusibo. At inklusibo ang ating mga proyekto sa Office of the Vice President. Thank you, VP. And also, VP, in your speech, you mentioned that Pasidungog is not merely a celebration, but it's a reminder as well of our responsibility. So, ano po yung mensahe natin sa lahat ng mga kawani ng gobyerno and even sa private sector? And of course, paano po makakatulong even mga tuang mga yanungguan sa pagkabot sa tuang mga pangandoy po? Yes, it's a celebration of partnership, but lagi nating isaisip na mas marami pa ang nangangailangan. Kaya kahit may celebration tayo, isipin natin, how do we move forward? Kung nasaan tayo ngayon at paano pa tayo mas makakatulong sa ating mga komunidad, sa ating mga kababayan. And of course, paano natin magawang maging safe, Yan ang ibig kong sabihin sa inyo. Ha? Si VP Sara po, strong. by the way, si VP Sara po, kahit may selebrasyon, ang isang gobyerno, kung mag-create ng selebrasyon, sabi ni VP Sara, we also consider yung mga taong bayan na naghihirap ngayon. Sometimes the government will celebrate kung merong mga successful na mga proyekto, successful na mga event na natutugunan ng gobyerno. So, itong mga celebration na ito, ang ibig sabihin nito ay recognizing the government officials kung ano yung mga mabuting nagawa. And this will serve also as the motivation na ang mga government official natin mag-strive hard to help the Filipino people. Pero sa kabilang banda, sabi ni VP Sara, na kahit may celebration tayo, we also want to consider those people na yung hindi pa natutugunan ang mga problema. Okay? Kaya nga, lagi nating sinasabi sa administrasyon ni PBBM na yung mga pa-concert nila, yung mga sa loob ng Malacanang, yung laging nag-party-party sa loob ng Malacanang, pati yung mga tinatawag nating mga fashion show, tapos marinig na lang natin na si PBBM nanonood ng mga concerts. Ang mga Duterte po, they are very sensitive ng mga ganitong galaw. We gusto natin yan. Pero i-consider natin na may mga Pilipino na naghihirap. May mga Pilipino na nagluluksa sa mga problema ng Pilipinas. So as much as possible, no, ibagay-bagay natin, no, kung ating matatandaan, si Duterte nga, no, nung time na siya yung presidente sa Pilipinas, nung nandun siya sa Malacanang, ayaw niyang tawagin ang Malacanang ng Malacanang Palace. Gusto niyang tawagin People's Palace, di ba? Kasi na ano siya para siyang nakukurnihan na siya yung presidente, nandun siya sa palasyo, na para siyang hari. Ayaw ni Duterte yan. Gusto niya People's Palace. Atin ito. Ganyan kahambol ang Pangulong Duterte. At isa pa, yung mga kinakain ng mga nagtatrabaho sa Malacanang, pati mga government officials, mga gabinete ni former President Duterte, ang kinakain nila is very humble. No? Hindi yung magagarang pagkaon. Dahil alam po ni Presidente Duterte na mayroon ring mga pobreng mga kababayan natin na naghihirap. So as much as possible, ayaw niyang kumain ng mga magarang pagkain. Kasi nakokonsensya siya sa mga pobre nating mga kababayan nandun sa bukid na nagugutom. Di ba? Pero itong administrasyon na ito kay PBBM, wala silang, they are so insensitive. So, tama yung sinabi ni VP Sara. Even if this is a celebration, we also want to consider those mga kababayan natin na naghihirap rin. Okay? So much with that. Continue, VP Sara. Paano ba to?
year para sa at inklusibo ang ating mga proyekto sa Our responsibility, so ano po yung mensahe natin sa lahat ng mga kawani ng gobyerno and even sa private sector, and of course paano po makakatulong even mga tuang mga yanunghuan sa pagkabot sa tuang mga pangandoy po. Yes, oo. It's a celebration of partnership, but lagi nating isaisip na mas marami pa ang nangangailangan. Kaya kahit may celebration tayo, isipin natin Kahit may celebration tayo, how do we move forward, kung nasaan tayo ngayon at paano pa tayo mas makakatulong sa ating mga komunidad, sa ating mga kababayan. And of course, paano natin magawang maging stable, strong. ako dito na-appreciate ko yung ginagawa ni VP Sara dito. Okay? Ako, VP Sara, nagpapasalamat kami sa inyo kasi every time meron kang ginagawa, kinukonsider mo talaga ang taong bayan. Very good, VP Sara. That's very nice to hear of you. Okay? Ang ating bansang. May nga po na senador, nanumang anigit sila kakuan. Yes, sa ako ang pagkahibalo, kung istoryahon na ako ang grupo ni former President Duterte, musulti sila nga gaandam. Alam niyo, no, ang ganda ng outfit ni VP Sara, no? I think may symbol itong kanyang outfit ngayon. Hindi lang ako so familiar with the cultural costume natin, okay? Pero may sinisimbolo yan si VP. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman